Simulan natin ang panibagong misyon ng Rainbow Transport sa team ni Doki kung saan nalaman ni Goyon na ang inakala nilang namatay na mastermind ay 23 anyos lang, kaya imposible niyang maitayo ang malawakang scam hub. Ang parcel na sumabog, at truck na nag-deliver nito ay iisa ang itinuturo. Isang malaking sindikato ang kumokontrol sa mga tao na gustong magtrabaho na paldo ang sahod. Sa kabilang dako, dumaong ang truck sa isla ng Samhong. Magkasabwat ang driver at pulis doon kaya madali siyang nakapasok. Pagdating sa pampang ay binaba ng driver ang isang body bag na may katawan ng tao. Nilagay niya ito sa balsa at hinayaan itong pumalaot sa dagat. Samantala, nalaman ni Goyon na nakarehistro ang plaka ng truck sa isang kainan sa Samhong Island. Agad nagtungo sina Mr. Jiang at Doki sa isla. Nakahanap sila ng matutuluyan, pero nakapagtatakang sarado ito. Sinilip ni Doki ang loob ng inn pero bigla itong isinara ng may-ari. Nagpanggap ang dalawa na pangingisda ang pakay nila doon. Tila hindi sila welcome sa may-ari ng inn na si Yerim nang ibigay nito ang tuwalya at susi sa tutuluyan nilang kwarto. Inilagay muna nila ang kanilang gamit sa inn tapos ay tumuloy sila sa templo ng isla pero walang tao doon. Napansin ni Doki na ang mga papel sa nakasabit sa mga lantern ay hindi dasal, kundi mga pahina ng accounting ledger. Maya-maya lang ay dumating si Officer Kim, ang nag-iisang pulis ng isla na nagsabing may nag-report sa kanya ng kahina-hinala nilang kilos bilang mga mangingisda. Nang tanungin sila ng pulis kung anong ginagawa nila sa templo bilang mga mangingisda ay nagdahilan si Doki na high tide pa kaya naisipan muna nilang maglibot sa paligid. Nang pinaalis sila at isinara ng pulis ang templo ay napag-isip-isip nilang may itinatago ang pulis. Nang muli nilang makita ang truck ng isda ay naghinala sila na hindi totoong nagde-deliver ito ng isda sa templo. Isang photographer na nagngangalang Go Song Hyuk naman ang nakasakay na sa taxi nila ang nagsabing makikisabay pababa. Bago bumaba, misteryoso nitong itinanong kung napapansin ba nilang kakaiba ang mga tao sa isla. Pagbalik ni Doki sa inn ng gabing iyon ay bumungad sa kanila ang mga bakas ng dugo patungo sa loob ng kanilang kwarto. Pagbukas ng pinto, nakita ni Doki ang truck driver na mukhang mamamatay tao sa loob. Nagsabi itong bibilin niya ang mga nahuling isda nila. Nang makitang wala silang huling isda ay agad din itong umalis. Sa headquarters, natuklasan ni Goyon na ang namatay na inakala nilang mastermind na si Kim Woo-jong ay may koneksyon sa nakulong na si Lee Gi-hayan na isang scam leader sa Cambodia. Si Lee Gi-hayan naman ang nag-refer kay Kim Woo-jong na ipagpatuloy ang ilegal na gawain sa tulong ni Go Song Hyuk. Sa isla, natanong ni Mr. Jiang na paalis ang truck driver kasama ng photographer na si Song Hyuk patungong mainland. Nasa pantalan din ng pulis kaya inutusan ni Mr. Jiang si Doki na alamin ang tungkol sa ledger na nasa templo. Habang siya naman ay magkukunwaring nangingisda. Samantalang si Goyon, Kyungko at Jin Ian ay mag-eespiya sa photographer at truck driver pagdating ng mga ito sa mainland. Agad na nagtungo si Doki sa templo at tumambad sa kanya ang daan-daan na cellphone pang scam, peking ID, passport at mga nakaw na credit card. Sa likod ng rebulto ng Buddha ay tumambad ang mga monitor ng CCTV na nagbabantay sa buong isla. Nakakita rin si Doki ng litrato ng 5 tao kung saan ang photographer na si Song Hyuk ang nasa gitna. Siya ang lumalabas na utak ng operasyon. Bukod dito, nakakita si Doki ng ballpen na may ukit ng asosasyon ng mga prosecutor, na nagpapahiwatig na may kinalaman sa kasong ito ang mga opisyal mula sa hudikatura. Hindi alam ni Mr. Jiang at Doki na natunugan sila ni Song Hyuk. Inutusan niya si Pastor Sukbong na kadarating lang na harapin si Doki, habang si Officer Kim naman ang bahala kay Mr. Jiang. Pinuntahan ng pulis si Mr. Jiang sa dagat at niyaya itong lumayo pa sa pampang gamit ang bangka sa dahilan na wala itong nahuhuling isda. Napilitang sumama ni Mr. Jiang sa bangka ng pulis para hindi sila mabisto. Sa mainland, sinundan ni Jin Ian si Song Hyuk sa isang alcohol rehabilitation center kung saan ito kumukuha ng impormasyon para gawing mas kapanipaniwala ang kanyang mga scam script. Samantala, nadiskubre ni Goyon na ang seafood market ay isa palang pagawaan ng mga gamit pang scam na ipinapamahagi sa iba't ibang lugar sa mundo. Sa templo naman, natuklasan ni Doki na ang mga papel sa ilalim ng mga lantern ay mga order pala mula sa mga kliyente na nagsisilbing ledger ng sindikato. Paglabas ni Doki ay siya namang pagdating ng pastor sa templo. Sa loob ay nakita niya si Doki sa surveillance camera.
Agad hinarap ng pastor si Doki at mabilis na tinawagan si Officer Kim. Balik kay Song Hyuk, sadyang pinark niya ang dalang sasakyan sa alanganin at sadyang nireport ang pagparada niya ng ilegal. Sa likod ay nandun sina Jin Ian upang patuloy na manmanan siya. Sa loob ng Drug Rehabilitation Center ay mabilis na sinaksak ni Song Hyuk ang isang flash drive sa laptop ng center para nakawin ang datos nito. Nang hanapin ni Jin Ian si Song Hyuk ay nahuli siya nito. Sinubukan ni Jin Ian na magpanggap na hihingi rin ng tulong sa rehab, pero agad siyang nabuko ni Song Hyuk kaya nawalan siya ng contact sa team. Sa kalsada, tulad ng inaasahan ni Song Hyuk, nahila ang sasakyan niya damay ang sasakyan ni Kyungko sa likod nito. Nagtaksi si Song Hyuk patungong impounding area. Doon ay palihim niyang kinuna ng larawan ng mga plaka ng sasakyan upang gamitin ito sa kanilang panloloko. Padadala nila ng scam text message ang mga miyembro ng drug rehab, alcohol rehab, at mga may-ari ng na-impound na sasakyan upang sa kanila magbayad ang mga ito imbis na sa tunay na regulator. Maya-maya pa ay napansin ni Song Hyuk si Kyungko. Dahil hindi makontak ni Kyungko si Jin Ian, kay Goyon siya humingi ng tulong. Biglang hinarang si Goyon ng truck driver, dahilan upang mawalan ng kontak ang buong team. Napilitan si Kyungko na sundan si Song Hyuk sa Samhong Island. Ngunit nahuli rin siya ng truck driver. Dahil dito, banihag sa truck ang 3 miyembro ng Rainbow Transport maliban kina Doki at Mr. Jang. Samantala, pinusisan si Doki ni Officer Kim dahil sa ulat ng pastor. Pinakawalan lang siya ng pulis nang tumawag ang leader na si Song Hyuk upang makipagkita. Sa Pampang ay nanganganib na ang buhay ng 4 na Rainbow Transport team na bihag ng truck driver. Habang sinusubukan ni Doki na tawagan si Mr. Jang ay biglang dumating si Song Hyuk na nagsabing wala nang sasagot ni isa sa mga kasama niya sa Rainbow Transport. Napilitang si Doki na samahan si Song Hyuk sa isang kainan at nagbigay ng ultimatum. Gusto ng leader na ipaliwanag ni Doki kung bakit siya sinusundan ng mga kasama niya. Inamin ni Doki na siya ang nagplano ng lahat. Aniya, hindi niya pakay na i-report ang ilegal na gawain sa isla kundi ang makisali rito. Ginamit niyang basehan ang impormasyon mula sa namatay na scammer na si Woo Jong upang magtiwala si Song Hyuk. Bagaman lohikal ang rason, may duda pa rin si Song Hyuk kaya inusisa niya ang nakaraang trabaho ni Doki. Habang nagmamanman si Yerim, inisa-isa ni Doki ang kanyang mga dating trabaho na dating teacher, empleyado sa kumpanya, supplier ng burner phone sa negosyo ni Rim Bokja at iba pa. Bukod pa dito ay nakulong siya. Matapos makumpirma ni Yerim ang mga dating trabaho ni Doki ay nabawasan ang duda ng leader at inanyayahan siyang sumali sa kanila. Dahil dito ay pinalaya ng leader ang mga kasamahan ni Doki sa Rainbow Transport. Napag-usapan nila ang malupit na paraan ng grupo tulad ng ginawa sa kanila. Tinatali ang mga biktima sa balsa at pinaanod patungong North Korea para hindi maimbestigahan ng mga pulis. Ilang saglit pa ay nagulat sila sa paglitaw ng isang lalaki. Nagpakilala siya bilang si Reporter Bong na 6 na buwan nang nagtatago sa islang iyon. Ipinakita niya ang kanyang mga lihim na video na nagpapatunay na 2 lang ang hahantungan ng mga tao sa isla, maging kasabwat sa ilegal na gawain o patayin at paanurin sa dagat. Sina Doki pa lang ang tanging nabubuhay na nakaligtas na grupo. Siya at ang kanyang senior ay mga reporter ay nagpanggap na mga buyer noon ngunit nahuli sila at siya lang ang nakaligtas. Ibinunyag niya na ang isla ay training ground para sa mga dating preso na gagawing cybercriminals sa ibang bansa. Ang grupong ito ang utak ng mga global scam franchise na hindi kailanman nahuhuli. Nang ipakita ni Doki ang engraved pen, napagtanto ni Bong na may dating prosecutor sa loob ng organisasyon. Ito ang dahilan kung bakit alam nilang lusutan ang batas at kung paano iwasan ang investigasyon. Maging ang pagpapakulong sa boss ni Reporter Bong noon ay pakana ng prosecutor. Dahil walang laban mag-isa, nagmakaawa ang reporter sa Rainbow Taxi Team na tulungan siyang maipaghiganti ang pagpatay sa kanyang senior. Samantala, nagpulong ang 5 pinuno ng scam group sa isang templo. Nagbabala ang pastor na si Sukbong na mapanganib ang aura ni Doki at Mr. Jang at dapat na silang patayin, ngunit mas naniwala sina Yerim at Song Hyuk sa kanilang background check. Pinrayoridad ni Song Hyuk ang pagpapalawak ng negosyo kaya ibinasura niya ang babala ni Sukbong. Inutusan niya si Sukbong na makipagkita kay Doki kinabukasan para humingi ng patunay na may pera ito. Sa kanilang pagkikita, sinabi ni Doki na mayroon siyang 2 milyon,
perang nakuha bilang loan gamit ang mga asset ng taxi company bilang collateral. Agad namang hiningi ni Sokbong ang beripikasyon nito. Tumanggi si Doki na ipakita ang pera hanggat hindi niya nakikita ang negosyo. Sa gitna ng tensyon ay tumawag si Goyun. Dahil alam ni Doki na may nakikinig, tinawag niya itong Honey para magpanggap. At agad namang sumakay si Goyun sa drama. Sinabi ni Doki sa telepono na hindi niya dala ang pondo para linlangin ang mga nakikinig. Biglang sumulpot si Song Hyuk at inutusan si Doki na ihatid siya sa pantalan. Sinabi niya kay Doki na may darating na mga bisita, mga datihan at bagong miyembro, at pagkakataon na ito para maging pamilyar si Doki sa operasyon bago siya tuluyang sumali. Habang naghihintay, tinanong ni Doki si Song Hyuk kung hindi ba siya nag-aalala sa mga taong nakakaalam ng sikreto ng grupo na baka magsumbong ang mga ito sa pulisya. Pinaliwanag ni Song Hyuk na mga desperadong tao ang mga kliyente nila na umaasang makakaahon kaya hinding-hindi babaligtad ang mga ito. Biglang naging seryoso ang usapan ng punahin ni Song Hyuk na sa lahat ng pinagtatrabahuhan ni Doki, laging may namamatay o nawawala at siya lang ang natitirang buhay. Habang nakahanda na ang patalim ng truck driver, nanatiling kalmado si Doki at biglang nagdrama. Aniya, malas lang talaga ang buhay niya kaya sabik siyang makuha ang pagkakataong ito para mabago ang kanyang buhay. Pansamantalang naniwala si Song Hyuk kay Doki. Pagdaong ng barko, dumating si Gi Hayan, ang taong nagpakilala kay Wojong sa sindikato. Nagulat si Gi Hayan nang malamang kaibigan daw ni Doki si Wojong dahil sa pagkakaalam niya ay wala itong kaibigan. Muling nagduda si Song Hyuk ngunit mabilis na nalusutan ito ni Doki sa pagsasabing ayon kay Wojong ay sakit ng ulo niya si Gi Hayan. Sa templo, sinabi ni Gi Hayan na mayroon siyang 1 bilyong won para sa gambling site, pero babala ni Yerim, kulang ito dahil sa mahal ng renta at bayad sa technical team, tatagal lang ito ng 2 buwan. Payo ni Song Hyuk ay mag-phone scam muna siya para makaipon. Habang lihim na nagmamanman si Doki gamit ang electronic glasses, 2 dating kasama ni Gi Hayan sa kulungan ang nagyabang na batikan na sila sa panloloko. Umamin pa ang mga ito na wala talaga silang dalang pera at magbibigay lang sila ng pera kapag kumita na sila sa pang-i-scam sa tulong ni Song Hyuk. Natatawang napikon si Song Hyuk at Yerim sa kayabangan ng dalawa. Sinabi ni Song Hyuk na pwede na silang lumabas para mag-yosi. Walang kamalay-malay ang dalawa hanggang sa makarinig si Doki ng hiyaw. Paglabas niya ay nakita niyang kinakatay na ni Cholwong ang 2 hambog. Agad naghugas kamay si Gi Hayan para hindi madamay. Dito napatunayan ni Doki na mas malupit si Song Hyuk kaysa sa kanyang inakala. Samantala, nalaman ni Goyun na si Song Hyuk ay dating prosecutor na nanginikil ng mga kriminal para piliting sumali sa kanyang kumpanya kapalit ng kalayaan. Dahil dito, nabuo niya ang 4 na core members, ang pekeng pastor at fraud expert na si Sokbong, ang corrupt na pulis na si Officer Kim, ang magaling na hacker na si Yerim, at ang dating mercenary na si Cholwong. Ang grupong ito ang nagsilbing dark mirror o kabaligtaran ng 5 miyembro ng Rainbow Taxi. Sa loob ng 7 taon, nagpayaman sila sa pamamagitan ng international fraud sa Samhong Island. Ayon kay Doki, madaling talunin ang 5, pero hindi nito mahihinto ang malawak nilang overseas franchise at magpapatuloy pa rin ang kanilang operasyon. Ang kailangan nila ay mahanap ang main server para matukoy ang lahat ng overseas franchise. Ayon sa nakuhang video ni Reporter Bong, nakatago ang server sa loob ng isang templo. Dahil naiwan ni Goyo ng kagamitan para i-crack ang security nito, kailangang bumalik ni Jin Ian sa mainland para kuhanin ang panghack ni Goyon. Kinabukasan, kunwaring nakipag-negotiate sina Doki sa grupo ni Song Hyuk. Nagdahilan silang bumalik sa mainland si Jin Ian para kumuha ng pera. Habang nagpapaliwanag si Song Hyuk, sadyang nag-away ang 4 para guluhin ang usapan, gusto ni na Doki at Goyun ang maliliit na scam lang muna. Habang pinipilit ni na Mr. Jang at Kyungko na magsimula agad sa malalaking gambling websites. Matinding away ang ginawa ng 4 sa harap ni na Song Hyuk at Yerim para magmukhang nagkakabuwag-buwag na ang kanilang grupo. Dahil dito, hindi na kaimik si Song Hyuk, lalo na nang bigla silang mag-aya na mag-barbecue sa gitna ng init ng ulo. Lalong nalito si Song Hyuk nang paisa-isa siyang nilapitan ng bawat miyembro, hiningi ni Doki na iligpit si Mr. Jang, nakiusap naman si Mr. Jang kay Sokbong na ayusin si Doki. At huling lumapit si Goyun para ipapatay ang lahat ng kasama niya.
Ang magkakasalungat na hiling na ito ang tuluyang nagpagulo sa isip at diskarte ni Song Hyuk. Matapos ang kanilang palabas, nasiguro ni Doki na hindi na alam ng kabilang panig kung sino ang uunahin nilang ititiwalag. Tama nga sila, nagkaroon ng lamat sa loob ng grupo ni Song Hyuk. Naniniwala si Yerim na hindi seryoso ang Rainbow Taxi Team, pero katwiran ni Song Hyuk, hindi sila mag-aaksaya ng oras na pumunta doon kung wala silang balak makipagnegosyo. Sa huli, nagpasya si Song Hyuk na lisanin ang isla at lumipat ng kuta. Pero bago sila umalis, may dalawa siyang planong tapusin, simutin ang pera ng Rainbow Taxi Team at patawan sila ng kamatayan. Napansin ni Doki ang truck ni Cholwong at natuklasang itinumba na si Gi Hyeon. Tumawag si Song Hyuk para magpatawag ng meeting dahil paparating na ang bangkang sinasakyan ni Jin Ian, pero nakita ni Doki na nagmamadali ng maghakot ng gamit ang mga tauhan sa isla. Agad nagbabala si Doki na ipapapatay silang lahat ni Song Hyuk sa oras na dumating si Jin Ian. Dahil kailangan ni Goyo ng 30 hanggang 40 minuto para macrack ang main server ng walang istorbo, nagpasya si Doki na linlangin si Song Hyuk. Naghanda sila ng mga bag na puno ng kung ano-ano para magmukhang cash tapos ay nakipagkita si Doki kay Song Hyuk. Samantalang si Mr. Jang naman ay nakipagkita kay Sokbong. Ipinakita ni Doki ang bag ng pekeng pera kay Song Hyuk para isipin nitong handa na ang pondo. Inanyayahan ni Mr. Jang si Sokbong sa restaurant at nag-usap lang tungkol sa lasa ng sabaw para umiwas sa seryosong usapan. Samantala, nilibang ni Kyungko at Jin Ian si Yerim sa sugal, kahit magaling man daya si Kyungko, sadyang nagpatalo si Jin Ian para mahok si Yerim sa laro. Lahat sila ay nang-uuto para magkaroon ng sapat na oras si Goyon na ihak at sirain ang lahat ng data ng sindikato. Pinasok ni Goyon ang templo, sinundan ang mga cable. Di nagtagal ay nahanap niya ang nakatagong server room sa loob ng isang kuweba. Sa una ay nahirapan si Goyon na ma-hack ang server dahil marami itong level ng security ngunit sa huli ay matagumpay niyang na-hack ang system at nagpadala ng virus sa lahat ng franchise servers. Kapag naklik ito, agad mabubura ang lahat ng kanilang data. Matapos ang misyon ay agad binalitaan ni Goyon si Doki. Nang matanggap ang balita, agad pinalabas ni Doki si Song Hyuk sa kotse na ikinagulat nito. Nang kumpirmahin ni Song Hyuk ang sitwasyon kay Sokbong, lalo siyang kinabahan. Pagdating niya kay Yerim, tadtad na ng reklamo ang cellphone nito at doon nila napagtantong nalinlang sila ng grupo ni Doki. Sinubukan ni Yerim na isalba ang server, pero sira na ang computer dahil nabasa ito ng tubig. Gusto mang tumulong ni Officer Kim ay may sumiklab namang sunog sa direksyon ng presinto. Habang tumatakas si Goyon ay nakasalubong niya si Cholwong. Bago pa siya masaktan ay dumating si Doki. Nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng dalawa hanggang sa gumamit si Cholwong ng tranquilizer, pero naagaw ito ni Doki at itinurok sa kanya. Bagsak agad si Cholwong, at pagdating ni Song Hyuk ay nakatakas na sina Doki at Goyon. Mabilis na kumuha si Song Hyuk ng mahahalagang gamit at baril mula sa sikretong kuweba. Habang paalis na ang Rainbow Taxi Team, tumawag si Song Hyuk para magbanta at pinindot ang alarm sa buong isla. Naghanda ang lahat ng masasamang loob at agad na inabangan sila. Unang umatake si Officer Kim ngunit binanggalang ito ni Doki. Gamit ang shotgun ay pinagbabaril ni Yerim ang taxi nila pero hindi ito tinatagusan dahil bulletproof ang salamin. Ginamit ni Doki ang kanyang sasakyan bilang panangga para proteksyonan si Kyungko. Nagawa niyang pasunurin ang humahabol upang ihanda ng taxi team ang sasakyan nilang bangka. Habang nagpapahabol si Doki ay nakorner siya ni Yerim at Sokbong sa pantalan. Gamit ang lakas ng deluxe taxi ay nagawa niyang itulak ang dalawang sasakyan. Ilang saglit pa ay dumating ang truck sakay si Cholwong at Song Hyuk kaya hindi na kinaya ng deluxe taxi na pigilan ang pagtulak ng tatlong sasakyan. Todo piga siya sa gas gamit ang booster para lumaban, pero naitulak pa rin ang taxi hanggang sa kalahati nito ay nakabitin na sa dulo ng pantalan. Sa gitna ng panganib, naalala ni Doki ang babala ni Jin Ian tungkol sa isang special switch na huling barahan nila sa oras ng kagipitan. Nang pindutin niya ang switch ay naglabas ito ng malakas na electromagnetic pulse dahilan upang mapinsala ang tatlong magkakadikit na sasakyan at mga sakay nito. Agad na sumugod ang mga miyembro ng grupo upang alamin ang kalagayan ni Doki. Ipinaliwanag ni Jin Ian ang nangyaring pinsala sa mga sasakyan, kasama na ang pinsala ng deluxe taxi na pinanggalingan ng electromagnetic pulse.
Sa una ay nagalit sina Goyon at Kyungko kay Jin Ian, ngunit nang sabihin ni Doki na ang importante ay ligtas ang sakay nito, napagtanto nila na tama ang ginawang modification ni Jin Ian sa sasakyan. Maya-maya lang ay napansin ni reporter Bong ang buhay pa palang leader na si Song Hyuk. Inakala ng leader na matatakasan niya ang Deluxe Taxi Team. Gamit ang baril na nakuha ni Doki sa truck ng kalaban, tinapos ni Doki ang maliligayang araw ng sindikato. Pagkaalis ng isla, isiniwalat ng reporter sa publiko ang mga krimen ng grupo ng mga scammer. Bilang pagdiriwang sa kanilang tagumpay, nag-anunsyo si Mr. Jang ng isang salo-salo sa isang lugar na may barbecue. Gayunpaman, bago ang selebrasyon, may isa pang huling ritual na dapat gawin, ang pagdedeklara ng pagtatapos ng misyon. Dahil wasak na ang Rainbow Taxi, ginawa ni Doki ang anunsyo gamit ang isang loudspeaker mula sa tow truck.